Paano mo ipaglalaban ang isang pagmamahal na kailangang itago sa ilalim ng liwanag ng buwan? Sa mundong umiikot sa takot at paghuhusga, kaya mo bang magsakripisyo para sa isang nilalang na itinuturing ng iba bilang halimaw? Hindi ko pa rin malimutan ang araw na una kong narating ang bahay ng lolo ko sa probinsya. Para bang may malamig na hangin na bumalot sa akin nang tumapak ako sa lumang kahoy na sahig. "Panandalian lang tayo rito," sabi ni Mama habang iniaayos ang mga gamit ko. "Makakabuti sa'yo ang sariwang hangin dito, anak. Makaka-recover ka agad." Tahimik akong tumango. Ayoko mang magreklamo, pero alam ko ang pagiging malayo sa Maynila ay hindi lang dahil sa mahina kong baga. Naramdaman ko na rin ang tensyon sa pagitan ni na Mama at Papa. Siguro, kaya nila ako dinala rito para pansamantalang takasan ang kanilang mga problema. Ang bahay ng lolo ko ay napapaligiran ng makakapal na puno at malawak na bukirin. Sa likod nito, naroon ang masukal na gubat na pinagbabawalan akong puntahan. "Huwag kang lalapit doon," babala ni Lolo habang nakaupo sa kanyang lumang rocking chair. "May mga hayop doon na delikado." Sinunod ko naman ang bilin niya noong simula. Pero ang kuryosidad ko ay parang isang bulong na hindi ko kayang baliwalain. Isang araw, habang naglalaro sa likod ng bahay, napansin ko ang mga bakas sa putik. Malalaki ito, parang yapak ng hayop. Pero may kakaiba. Tila ba may bakas din ng daliri sa gilid ng mga ito. Sinundan ko ang mga yapak, dala ang kaba at pananabik. Dinala ako ng mga ito sa makapal na bahagi ng gubat kung saan halos wala ng sikat ng araw. Doon ko siya nakita. Isang lalaki na halos hindi mo na matukoy kung tao ba o hayop. Balot siya ng dumi at mahaba ang magulo niyang buhok. Ang mga mata niya, dilaw at kumikislap sa liwanag na nagmumula sa mga siwang ng mga dahon. Natigilan ako. Gusto kong tumakbo, pero hindi gumalaw ang mga paa ko. Nang makita ko ang sugat sa binti niya, naramdaman ko ang awa na nagpawala sa takot ko. "Nasasaktan ka ba?" Tanong ko kahit nanginginig ang boses ko. Hindi siya sumagot, pero hindi rin siya umatras. Lumapit ako ng dahan-dahan. Iniabot ang dala kong panyo. Inilagay ko ito sa sugat niya habang hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanyang muka. Hindi siya gumalaw. Para siyang isang aso na nasanay sa pananakit pero nagulat sa mabuting hangarin. "Hayaan mo, tutulungan kita," sabi ko, bagamat hindi ko rin alam kung ano ang ginagawa ko. Tumitig siya sa akin ng matagal. Bago tumalikod at tumakbo, papunta sa mas malalim na bahagi ng gubat. Naiwan akong tulala. Hindi sigurado kung totoo ba ang lahat ng iyon o isa lamang panaginip. Pagkalipas ng araw na iyon, hindi ko na magawang tumahimik. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga dilaw na mata ng nilalang na iyon at ang paraan niyang tumitig sa akin. Hindi galit, hindi rin takot, kundi parang may kakaibang pagkakaunawaan. Para akong hinihila pabalik sa gubat, kahit pa malinaw ang bilin ni Lolo na huwag akong lalapit doon. Kinabukasan, habang abala si Mama at Lolo sa loob ng bahay, tahimik akong nagtungo sa likod ng bahay. Bit-bit ang tinapay na itinago ko mula sa almusal. Sinundan ko ulit ang yapak sa putik na tila hindi nawala kahit umulan kagabi. Alam ko na kung saan sila papunta. Sa makakapal na bahagi ng gubat kung saan ko siya unang nakita. Pagdating ko roon, tumigil ako at tumingin-tingin. Walang tao. Para bang lahat ng naririnig ko ay ang tunog ng kalikasan. Lagaslas ng dahon, huni ng mga ibon, at ihip ng hangin.
Ngunit alam kong naroon siya, kahit hindi ko siya nakikita. "Dinalhan kita ng pagkain," sabi ko ng mahina. Inilapag ang tinapay sa lupa. Umupo ako sa tabi ng puno, naghihintay. Ilang minuto ang lumipas at nagsisimula na akong magduda kung tama ba ang ginawa ko. Nang bigla kong maramdaman ang mga yabag sa likod ko. Paglingon ko, naroon siya. Tahimik siyang nakatingin sa akin. Ang mga mata niya ay nagtataglay ng parehong liwanag na nakita ko kahapon. Nanatili akong nakaupo. Pinipilit na huwag matakot. "Ayan o, kainin mo," sabi ko. Itinuro ang tinapay. Dahan-dahan siyang lumapit. Parang tinatansya kung totoo ang sinasabi ko. Nang kunin niya ang tinapay gamit ang kamay na parang may bahid ng dugo, doon ko lang napansin kung gaano siya kapayat at kaawa-awa. Habang kinakain niya ang tinapay, napansin kong hindi niya tinitingnan ang pagkain, kundi ako. Parang gusto niyang basahin ang intensyon ko. Nagtagal kami sa ganoong posisyon. Ako, nakaupo, at siya, tahimik pero alerto. "Ano ka ba talaga?" Bulong ko sa sarili ko. Ngunit tila naririnig niya. Bigla siyang tumigil sa pagkain at tumayo. Tumalikod siya. Akmang aalis. Ngunit bago pa siya mawala sa gubat, lumingon siya sa akin. Sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Isang mahina, halos hindi halatang ngiti, parang nagpapasalamat. Mula noon, araw-araw akong bumabalik sa gubat. Palaging may dala akong pagkain para sa kanya. Kanin, isda, prutas. Hindi siya kumakain ng kahit anong lutong pagkain. Ngunit gustong-gusto niya ang mga hilaw na isda at gulay. Unti-unti, natutunan kong intindihin ang kilos niya. Hindi siya nagsasalita, pero ang bawat galaw niya ay puno ng sinasabi. Isang araw, sinubukan kong abutin ang kamay niya. Hindi siya umatras, pero nakaramdam ako ng kakaiba sa balat niya. Magaspang, parang balat ng hayop. "Nasaan ang pamilya mo?" Tanong ko, kahit alam kong hindi siya sasagot. Tumitig lang siya sa akin. Pagkatapos, ay tumuro sa direksyon ng mas malalim na bahagi ng gubat. "Doon ka nakatira?" Tanong ko ulit, ngunit muli, tumahimik siya. Bigla siyang lumapit at hinawakan ang kamay ko. Marahang hinila. Akala ko, dadalhin niya ako sa lugar na iyon. Ngunit tumigil siya bago pa kami makalayo. Parang pinapahiwatig niya na hanggang dito lang ako. Habang tumatagal ang bawat araw na magkasama kami, lalo kong nararamdaman na may malalim siyang lihim. Sa tuwing magkakaroon siya ng sugat, mabilis itong gumagaling. At kapag may naririnig na ingay mula sa gubat, bigla siyang nagiging alerto. Parang hayop na handang magtanggol. Isang gabi, habang nakaupo ako sa kwarto, narinig ko ang malakas na kaluskos sa labas. Pagbukas ko ng bintana, nakita ko siya. Naroon siya, nakatayo sa liwanag ng buwan. Ngunit may kakaiba sa itsura niya. Ang mga mata niya ay mas dilaw at ang kanyang katawan ay mukhang mas malaki kaysa dati. "Ano nangyayari sa'yo?" Bulong ko, ngunit hindi siya sumagot. Tumakbo siya palayo. Mabilis na nawala sa gubat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko rin alam kung tama bang ituloy pa ang paglapit ko sa kanya. Ngunit alam kong hindi ko siya kayang iwan. Matapos ang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang kakaibang itsura niya. Ang lalaking nakilala ko sa gubat ay hindi na lamang misteryoso. May halimaw na nakatago sa likod ng kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng takot, hindi ko magawang iwasan siya. Parang may hindi maipaliwanag na puwersang humihila sa akin pabalik sa gubat. Kinabukasan, muling bumalik ang kuryosidad ko. Bitbit ang ilang pagkain.
Pumasok ako sa gubat ng mas maaga kaysa dati. Ngunit habang papalapit ako sa paborito naming tagpuan, napansin kong kakaiba ang katahimikan ng lugar. Wala ang mga huni ng ibon, ni ang lagaslas ng mga dahon. "Tao po?" Mahina kong tawag. Walang sumagot. Ilang hakbang pa, nakita ko siya. Nakaupo siya sa lupa, nakayuko, at tila hirap na hirap sa paghinga. Lumapit ako ng dahan-dahan. "Anong nangyayari sa'yo?" Tanong ko habang unti-unting inilalapit ang kamay ko sa kanya. Pagangat ng ulo niya, halos hindi ko siya makilala. Ang kanyang mukha ay bahagyang nagbago. Mukhang mas matalim ang kanyang panga at ang kanyang mga mata ay mas maliwanag kaysa dati. May dugo sa kanyang mga kamay at natigilan ako nang makita kong hawak niya ang isang maliit na hayop. Isang kuneho na wala ng buhay. Napaatras ako, ngunit hindi siya gumalaw. Tila pinagmamasdan niya ang reaksyon ko. Naghihintay kung ano ang gagawin ko. Ikaw ba? Ikaw bang pumatay nito?" Tanong ko, halos hindi ko naririnig ang sariling boses. Hindi siya sumagot, ngunit alam ko na ang sagot. "Bakit mo ginawa to?" Hindi ko na napigilan ang tanong. Bagamat alam kong wala akong makukuhang sagot, tumayo siya, dahan-dahang lumapit sa akin. Ang mga mata ay puno ng lungkot. Para bang sinasabi niyang hindi niya ito ginawa. Hindi kita maintindihan," sabi ko habang sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit sa kabila ng takot, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Ano ba talaga siya? Kinagabihan, nagising ako sa malalakas na alulong mula sa gubat. Para bang napapalibutan ang buong bahay ng mga hayop na nag-iingay. Tumayo ako at sumilip sa bintana, ngunit wala akong makita. Nang biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas ko, nagulat ako nang makita siya. Naroon siya, basang-basa mula sa ulan, at nanginginig ang buong katawan. "Bakit ka nandito?" Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Hindi siya sumagot. Ngunit nakita ko sa mga mata niya ang desperasyon. "Halika, pumasok ka," sabi ko, agad na kumuha ng tuwalya. Inilapit ko ito sa kanya, ngunit sa bawat galaw ko, tila mas lalo siyang kinakabahan. Nang tumingin ako sa kanyang mga kamay, napansin kong puno ng sugat ang mga ito, parang kagat ng ibang hayop. "May humahabol ba sa'yo?" Tanong ko. Tumango siya, at doon ko lamang napagtanto na may mas malaking panganib na nagtatago sa dilim. Bago ko pa siya maitanong ng iba pang bagay, bigla siyang lumingon sa bintana. Agad siyang tumayo at tumakbo palabas, kahit pa tinawag ko siya. "Sandali lang! Huwag kang umalis!" Ngunit hindi siya huminto. Mabilis siyang nawala sa dilim ng gubat. Kinabukasan, kinausap ko si Lolo tungkol sa mga kwento ng lugar. "Lolo, may narinig po ba kayo tungkol sa mga nilalang sa gubat?" Tanong ko habang sabay kaming nagkakape sa harapan ng bahay. Napansin kong biglang tumigil si Lolo sa pag-inom. "Bakit mo natanong yan?" Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso. "Narinig ko lang po," pagsisinungaling ko. "Sabi nila, may mga kwento raw tungkol sa mga hayop na hindi ordinaryo." Huminga ng malalim si Lolo. "Oo, may mga kwento nga. Sabi ng matatanda, may mga nilalang na parang tao pero hindi talaga tao. Sila raw ang mga tagabantay ng gubat. Pero may mga pagkakataon na nawawala ang kontrol nila. Nagiging mabangis." Parang tumigil ang tibok ng puso ko. "Paano po malalaman kung isa sila sa mga yon?" "Tingnan mo ang mga mata nila," sabi ni Lolo. "Kapag dilaw, parang mata ng lobo, umalis ka na. Delikado sila kapag hindi nila alam kung sino ang kaibigan o kalaban."
Bigla kong naalala ang dilaw niyang mga mata. Hindi ko alam kung takot ba o awa ang dapat kong maramdaman. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko siya kayang talikuran. Mula nang umalis siya sa gabing iyon, naramdaman ko ang kawalan sa bawat araw na lumilipas. Wala na siya sa tagpuan namin. At kahit anong paghahanap ko sa gubat, hindi ko siya makita. May bahagi ng sarili ko na nagsasabing, dapat na akong tumigil. Dapat ko na siyang kalimutan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko magawang bitawan ang koneksyon namin. Isang gabi, habang tahimik akong nakaupo sa beranda, naramdaman ko ang kakaibang simoy ng hangin. Tahimik ang paligid, ngunit parang may presensyang nagmamasid. Nang lingunin ko ang gilid ng bahay, nakita ko siya. Nakatingin siya sa akin. Pero kakaiba ang itsura niya. Balot ng putik ang kanyang katawan at tila mas mahaba ang kanyang buhok. Ngunit ang mga mata niya ay gaya pa rin ng dati. Dilaw at puno ng kalungkutan. "Bakit ka bumalik?" Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit. Hindi siya sumagot. Ngunit nang tumayo siya ng diretso, nakita ko ang mga sugat sa kanyang mga braso at paa. "Anong nangyari sa'yo?" Tanong ko ulit. Ngayon ay mas may halong pag-aalala. Hindi niya kailangang sumagot. Sa paraan ng pagbitaw niya ng isang mahina at mabigat na buntong hininga. Alam kong matagal na niyang tinatago ang bigat ng kanyang pinagdaraanan. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Marahan, ngunit may pagtitiwala. "Halika, pasok tayo. Tutulungan kita." Dinala ko siya sa loob ng bahay. Sa maliit na kusina kung saan mabilis akong kumuha ng gamot para sa mga sugat niya. Tahimik lang siyang nakaupo sa bangko. Sinusundan ang bawat kilos ko ng kanyang mga mata. Nang sinimulan kong linisin ang sugat niya, bahagya siyang napapitlag, pero hindi siya tumutol. "Ang dami mong sugat. May nangyari ba sa gubat?" Tanong ko habang tinatali ang benda sa kanyang braso. Tumitig lang siya sa akin. At sa sandaling iyon, naramdaman kong may gustong sabihin ang mga mata niya. Pero sa halip na magsalita, tumayo siya bigla at tumingin sa labas ng bintana. "Anong problema?" Tanong ko, nilungon siya. Lumapit siya sa pinto at lumabas. Sumunod ako. Hindi alintana ang lamig ng hangin. Nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng bakuran. Tahimik na nakatingin sa langit. At doon nangyari ang hindi ko inaasahan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, unti-unti siyang nagbago. Ang payat niyang katawan ay tila lumaki at ang kanyang mga kamay ay nagkaroon ng matatalim na kuko. Ang kanyang anyo ay nagbago. Mula sa tao, patungo sa nilalang na parang lobo. Hindi ko maialis ang tingin ko sa kanya. Natigilan ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lungkot na nakita ko sa bawat kilos niya. Nang matapos ang kanyang pagbabagong anyo, tumingin siya sa akin. Para bang hinihintay ang reaksyon ko. Hindi ko alam kung paano ako nakapaglakad palapit sa kanya. Pero ginawa ko. Sa halip na tumakbo, iniabot ko ang kamay ko. Tulad ng ginawa ko noong una kaming nagkita. "Hindi mo kailangang itago to." Mahina kong sabi. "Hindi ako natatakot sa'yo." Unti-unti siyang bumalik sa dati niyang anyo. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at takot. Umupo siya sa lupa. Itinago ang mukha sa kanyang mga kamay. Tila nagtatago mula sa mundo. Pero lumuhod ako sa tabi niya. Hinawakan ang balikat niya. "Hindi ka halimaw," sabi ko. "Isa kang tao. Isang tao na may kakaibang kwento." Napatingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang pasasalamat sa kanyang mga mata. Hindi niya kailangang magsalita. Ang katahimikan sa pagitan namin ay sapat ng sagot
sa lahat ng tanong ko. Mula nang malaman ko ang kanyang lihim, mas naging malapit kami sa isa't isa. Araw-araw, bumabalik siya sa likod ng bahay. At kapag tahimik ang gabi, lumalabas kami upang mag-usap sa ilalim ng mga bituin. Kahit sa mga tingin at kilos lamang, hindi niya kailangang magsalita. Ang bawat galaw niya ay parang sigaw ng damdamin. Ngunit ang katahimikan namin ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang naglalakad kami sa gilid ng gubat, narinig namin ang malalakas na yabag mula sa malayo. Mga tao, marami, at may dala silang mga aso. Tumigil siya, ang mga mata ay naging alerto. Lumapit siya sa akin, para bang sinasabing kailangan na naming umalis. Anong nangyayari? Tanong ko, bagamat alam kong masama ang pakiramdam ko. Ang sagot niya ay ang pagturo sa gubat. At bago pa ako makapagsalita, mabilis niya akong hinila papasok sa makakapal na bahagi nito. Habang tumatakbo kami, naririnig ko ang sigawan mula sa mga tao. Nandyan lang yan! Hanapin natin! May dalang armas ang ilan, at ang mga aso ay tila nangangamoy ng mabangis na hayop. Bakit ka nila hinahanap? Tanong ko habang tumatakbo. Hindi siya sumagot, pero tumigil siya sa tabi ng isang puno at tinuro ang daan pabalik sa bahay. Tumitig siya at unti-unting humakbang palayo sa akin. Nang makarating ang mga tao, nakita kong lumaban siya. Hindi niya sila sinaktan, ngunit ginamit niya ang kanyang lakas upang iwasan ang mga atake nila. Ang mga aso ay tila takot sa kanya, habang ang mga tao naman ay patuloy na sumisigaw. Halimaw siya! Patayin natin! Hindi siya halimaw! Sigaw ko, ngunit walang nakarinig sa akin. Napatakbo ako papunta sa kanila. Ngunit bago pa ako makalapit, tumigil siya at tumingin sa akin. Sa pamamagitan ng kanyang mga mata, sinasabi niyang hindi ko na kailangang lumapit, na kaya niyang ipagtanggol ang sarili. Hindi! Sigaw ko at tumakbo upang yakapin siya. Hindi! Hindi kita iiwan! Ngunit mabilis niyang hinawakan ang balikat ko at marahang itinulak papalayo. Ang mga mata niya ay puno ng pakiusap. Umalis ka na. Natigilan ako. Pakiramdam ko'y huminto ang mundo. Narinig ko ang tinig niya. Isang tinig na halos parang isang bulong. Basag at mahina, pero malinaw. Hindi ko napigilang humagulhol. Sa unang pagkakataon, narinig ko ang boses niya. Isang bagay na hindi ko akalaing mangyayari. Pilit niyang pinilit ang sarili upang magawa ito. Kahit halata sa kanya ang sakit at hirap. Alam kong ginawa niya ito para lang maprotektahan ako. Bakit mo ginagawa to? Humikbi akong tanong habang mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Hindi. Hindi kita iiwan. Hindi ako aalis. Ayoko. Ngunit mas lalong lumalim ang tingin niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na hindi niya kayang sabihin sa mga salita. Isa itong pakiusap, isang utos, at isang paalam. Talia. Ulit niya, mas malinaw na ngayon. Kahit halatang kinakapos siya ng lakas, hawak pa rin niya ang balikat ko. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mariin na ang pagtulak niya. Halos bumagsak ako sa lupa sa sobrang gulat at lungkot. Ang mga luha ko ay patuloy na dumadaloy habang nakitingin ako sa kanya. Umaasang magbabago ang isip niya. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon. Isa itong sakripisyo na hindi ko kayang pigilan. Babalik ako para sa'yo! Sigaw ko, ngunit tumalikod siya. Mabilis na tumakbo, papunta sa direksyon ng mga paparating na tao. Hintayin mo ko!
Narinig ko ang mga yabag niya na unti-unting nawawala, habang ang mga sigawan ng mga humahabol sa kanya ay papalapit ng papalapit. Naiwan akong nakaluhod sa lupa, umiiyak at walang magawa kundi magdasal na ligtas siya. Sa sandaling iyon, naramdaman kong ito ang pinakamalaking sakripisyong ginawa niya. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa akin. At iyon ang lalong nagpalalim ng sakit sa dibdib ko. Lumipas ang maraming taon mula nang huling makita ni Talia ang binata sa gubat. Si Talia ay bumalik sa lungsod matapos ang insidenteng iyon. Napilitan ng kanyang pamilya na magbenta ng kanilang lupain sa probinsya dahil hindi na sila mapayapa roon. Subalit ang mga alaala ng mga nangyari ay nanatili sa kanya. Ang bawat sandali sa gubat, ang bawat tahimik na tingin ng binata at ang sakripisyong ginawa nito upang iligtas siya. Lumipas ang maraming taon, sa edad na 60, bumalik si Talia sa probinsya. Matagal na siyang may pamilya, ngunit ang nostalgia ng lugar na iyon ay hindi kailanman nawala. Tumayo siya sa harap ng dating bahay ng kanyang lolo na ngayon ay halos guho na lamang. Ang gubat sa likuran ay tila hindi nagbago. Malawak, tahimik at misteryoso. Habang naglalakad siya papasok sa gubat, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na parang isang yakap mula sa nakaraan. Pumunta siya sa paborito nilang tagpuan, ang malaking puno kung saan sila madalas mag-usap nang walang salita. Doon, sa ilalim ng puno, natagpuan niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang kahon na gawa sa kahoy, maingat na nakatago sa mga ugat ng puno. Nang buksan niya ito, natagpuan niya ang mga bagay na hindi niya inaasahang maitatabi ng binata. Ang kanyang panyo na ginamit niya noong unang beses niyang tinulungan ito. Ilang piraso ng lumang tinapay at isang maliit na sulat na halos burado na ng panahon. Salamat. Hindi niya mapigilang umiyak habang hawak ang sulat. Sa kabila ng lahat ng taon, naramdaman niya ang presensya ng binata. Para bang naroon pa rin ito, nagmamasid, nagbabantay. Habang nakaluhod siya sa lupa, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humaplos sa kanyang pisngi. Tumingin siya sa paligid at sa isang iglap, parang nakita niya ang dilaw ng mga matang nagmamasid mula sa lilim ng mga puno. Ngumiti siya at sa pagkakataong iyon, alam niyang hindi siya nag-iisa. Bagamat wala na ang binata, ang alaala nito ay mananatili sa kanya magpakailanman. Ang nilalang na minsang nagbigay ng kahulugan sa kanyang buhay at nagturo sa kanya ng tunay na anyo ng pagmamahal at sakripisyo. Kamusta po kayo? Ako po si Ma'am Luna. Isa po akong bagong YouTube narrator at isang malaking bagay po ang simple pong pag-like at pag-subscribe ninyo sa channel ko upang magtuloy-tuloy po ang pag-upload ng mga bagong kwento natin. Maraming salamat po.